At kaugnay ng paggunita sa ikatlong anibersaryo ng Maguindanao Massacre, kasama natin dito sa studio ang mga naulila ng ilang media na kasamang nasawi sa insidenteng yan. Si Cipriana Gatchalian, asawa ni Santos Gatchalian Jr., mamamahayag ng Mindanao Daily Gazette. Si Juliet Evardo, anak ni Jolito Evardo, cameraman ng UNTV, at si Editha Tiamzon, asawa ni Daniel Tiamzon, driver naman ng UNTV. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Magandang umaga po. Magandang umaga. Siguro kapag dumarating yung araw na ito, masakit pa rin sa kalooban ninyo. Opo. Hindi pa rin natatanggal yung... Hindi po natatanggal yung lungkot at sakit po na naramdaman namin ng pagkamatay ng, lalo na sa aking husband. Ma'am Juliet, kanina nakita ko kayo na, kasi lumalabas kanina yung videos ng Maguindanao Massacre, nakita ko kayo na hindi nyo tinitingnan yung television. Parang ayaw nyo pa rin po bang... Oo, kasi pag matingnan ko, maalala ko yung klase ng pagkamatay, ma'am. Yung karumal-dumal talaga na parang gulay na sila, na walang, parang maano muna, wala na sila mga buto. At saka yung dila lumuluwa, at saka yung mata lumuluwa. So, pag bumabalik sa inyo yung mga imahe na gano'n, parang naalala bumabalik ko. yung sakit. Opo. Kahit na 3 years na lumipas. Bumabalik, andito pa rin ang sakit, andito pa rin, alala pa rin namin. Okay. Ma'am Editha, ang kinwento niyo po sa akin kanina nung nag-uusap po tayo bago tayo, Mary, ay nakausap niyo pa po yung inyong asawa Opo, ma'am. before nangyari itong massacre. Opo. Sunday po nagpaalam siya, tapos Monday morning po nag-text na lang siya sa amin. Ano sinabi niya sa inyo? Ang sinabi po sa amin na wag daw kaming tumawag sa Sun dahil nga po walang signal doon sa pupunta nila. Mag-text na lang daw po kami sa Globo kaya sa Smart. Tapos sinabi sa inyo kung saan daw sila pupunta? Ano po, sasama siya sa kumboy niyang pag-file na Magundadado ng COC. Tapos paano niyo po nalaman yung pangyayari? Nung pinaplas na po. Anong flash na sa TV? Pinaplas na po sa TV, tinatawagan ako ng mga friends ko dito na sabi nila na nasa TV daw nagpa-flash yung at na-massacre daw. Oo. Kayo po, paano nyo nalaman? Through news report po at saka yung report ng Department of Justice. Naniwala po ba kayo kaagad? Ako hindi po ako naniwala kagad. Umaasa ako na naka-eskapo po siya, nakatago. At kayo po, nung... May nag-ano sa amin na yung anak mo kasama doon sa sa massacre. So nagulat na lang po ako kasi umuwi siya nung Friday before pa ng insidente na yun. At sinabi niya na magko-convoy sila ng COC filing ng Toto Mga Dadato. So nagulat ako Monday na nalaman ko na ganun. Sinabihan ko kaagad yung papa para mapuntahan namin yung Jensen. Yun na yun. Masakit siguro para sa isang ina na mawalan ng anak. Oo. Masakit masyado kasi bukod sa mabait yun, nakakatulong, parang ang dami pa niyang mga pangarap sa buhay na yung pag-i-edit, editor kasi yun sa UNTV. Na biglang nawala na lang. At biglang nawala pa na. Ang dami pa, napakabata pa, 24. 24 years old. Oo, 24 years old. Itong si Jolito. Julito Evardo. po, oo. Evardo. Kayo, ma'am, kumusta na ang pamilya ninyo? Sorry po. Kami po ay nagsisikap na bumabangon. Saka yung mga anak ko, patuloy na nag-aaral sa tulong ng mga media group na nagtutulong sa amin para mabayaran, matustusan ang pagbayad ng tuition. Ma'am Editha, breadwinner po siguro ang inyong Opo, asawa. Kasi paano po kayo nakaka-survive sa pang-araw-araw sa ngayon for the po, past 3 years? Meron po akong maliit na sari-sari store, tsaka yung almusal na niluluto sa morning. Tapos po, meron pong, yung NUGP po, tumutulong po sila dun sa pagpaaral ng bata. May allowance po sila dun sa yun po, ma'am, at yung kapatid ng husband ko, tinutulungan po kami kung meron kami. Ano pong masasabi ninyo? Kasi 3 years na
itong Maguindanao Massacre, pero alam naman nating nakabinbin pa rin siya, nandyan pa rin siya sa korte. Anong masasabi ninyo dun sa takbo ng paglilitis? Para bang nabagalan po kami. Mabagal. At saka para bang ina-apply nila yung delaying tactics po sa pagtaral o ng takbo ng kaso namin. I understand yung isa sa mga akusado, itong si Zaldi Ampatuan, hindi pa naaarin hanggang ngayon. Opo, bakit po? Yan ang question namin. Bakit hanggang yan 3 years na hindi pa rin naaarin yung si Zaldi Ampatuan? Sana gawa nila ng paraan. Kasi conspiracy ito. Kasali yan siya. Dapat ma-arraign na talaga yan. So ano po, dismayado kayo sa takbo ng hustisya dito sa bansa? Opo. Opo, dismayado po. Kasi po, yung mga banyaga na pumupunta dito, may mga suggestions na sila na sana po maglaan ng isa pang grupo para mapagtuunan talaga ng pansin ang kaso ng Maguindanao Massacre, ng Ampatuan Maguindanao Massacre. Saan po ba nagkakaroon ng pagbabagal daw po, ma'am? Ano po mang sabi sa inyo, ma'am? Sa marami po mga motion. Yung mga motion, ng mga abogado. Oo. So, anong pakiramdam ngayon ng pamilya na every time, syempre pupunta kayo ng pupunta dyan sa korte? Minsan ayaw na din nila kasi iniisip din nila yung kapakanan namin, yung seguridad namin. Para bang ayaw na nila kaming magbiyahe for security reason po. Ngayon po mag-e-election na naman at alam naman natin na itong Maguindanao Massacre nangyari dahil sa election-related violence ito diba? Ngayon mag-e-election na naman. Anong masasabi ninyo dun sa politika na naman doon sa Maguindanao? I understand yung si Toto Magudadato, meron siyang Kalyado po. Na Ampatuan. Oo. Anong pakiramdam ninyo bilang mga naulila ng Maguindanao Massacre? Bakit tinatanggap pa yung mga kandidato ng mga Ampatuan? Ewan ko sa kanila kung yung mga tao doon, bakit tinatanggap pa nila na maging kandidato pa nila yung mga Ampatuan doon na siyang sanhi ng mga karumal-dumal na pagpamamaslang ng mga biktima. 32 ka mga journalist ang nandoon na biktima. Kami po, ma'am, natatakot kami na mapasok na naman sa politika at sa ating sirkulasyon dun sa mga diyan sa magkaroon sila ng posisyon uli sa government dahil sa baka doon kukuha uli ng lakas yung mga Ampatuan na nakakulong. Anong mensahe ninyo sa pamahalaan dahil dito sa takbo ng hustisya na sinasabi niyong napakabagal para sa inyong mga biktima? Na sana tulungan kami matutukan ang kaso na mapabilis, na hindi sana para bang magtakbo pa na mahabang panahon, lalo na ako, matanda na ako. Matakot ako hindi ko na maabutan ang pagbibigay ng hustisya sa kamatayan ng husband ko. Ano po bang sabi sa inyo? Gano'n daw ba katagal ito sa pagtansya ng inyong mga abogado? 25 years. 25 years? Yeah, oo. Sino ang nagsabi nito? May mga narinig kami na 25 years. Usa na doon si Arroyo yata, Joker Arroyo po, 200 years daw po, Oo, sabi ng Senador Arroyo. Kaya nga po, mami, ang panawagan namin, china-challenge namin yung mga senador at yung kongresista na tatakbo ngayon na sa dami ng bills na di po ba yung mga ginagawa nila, pinagdidiskusyonan dyan sa Senado, na magkaroon sila ng magandang bill patungkol doon sa mga kriminal na ang tagal-tagal bago ma-resolve yung kaso at magkaroon ng hustisya yung mga biktima. Yun ang gawin nila, wag nilang pagtuon ng pansin kung anong pinag-aawayan nila na wala naman, yung iba wala namang kabuluhan po eh. Siguro kung yung gagawin nilang bill na mapadali yung para makamit ng biktima yung mga hustisya, siguro masaya ang mga taong nagkaroon ng mga biktima. At saka ma'am, ang mabuti pa yung aso mo, may bill sila ngayon na kung pumatay ka na yung aso, ma-convict ka na, mapriso ka, bigyan ng pansin yung aso. Bakit yung tao hindi? Hindi nila bigyan ng pansin na
nangangailangan ng hustisya yung tao na pinatay. Lalo na yung karumalduman na klaseng pagpatay. So talagang hustisya. Hustisya talaga. Mabilis na hustisya. Opo. Oo. Para naman mapagaan ang loob namin, ma'am, na nabigyan ng hustisya yung kamatayan ng mahal namin sa buhay, ma'am. Okay. Maraming salamat po si Priana Gatchalian, Juliet Evardo, at Editha Tiamzon. Thank you. Salamat. Salamat din. Pasalamat din po kami sa yung sa Integrity.